Bro, nagtapos ka na pero wala ka pang trabaho. Talagang sigurado ka na. Yuan Zhou. Ayokong maghintay na magtapos at makasama ka sa hirap. Bumalik ka na sa iyong nayon sa pangingisda. Ang tabing dagat ay bagay sa iyo. Yuan Zhou, uminom ka ng sabaw. Ma, bukas sasama ako kay Dad sa pangingisda. Dati, takot na takot ka sa pangingisda, di ba? Ngayon, hindi na ako natatakot. Ay, kung talagang magkakaroon ng pagkakataon na makabangon. Ibigay mo sa akin. Nagsimula na ang sistema ng dominyo ng malalim na dagat. Tagumpay ang pag-angkop ng host. Ipinapadala ang bahagi ng sinaunang higanting pating. Sino ang nagsasalita? Kasalukuyang avatar. Sanggol na megalodon. Haba ng katawan ay 8 metro. Kakayahan. Sa malalim na dagat, nakakapagsaliksik gamit ang ultrasonic na panghuli ng avatar. Maaaring mag-evolve ang mekanikal na laman upang mapalakas ang host na katawan. Ako ito. Natagpuan ang maliit na grupo ng isda. Matagumpay ang panghuli. Nagdagdag ng 2 puntos ng ebolusyon. Ang iba ay nabubuhay sa pamamagitan ng resume. Ako ay umaasa sa dagat na ito. Nakatuklas ng mga nahuling isda, lapit sa host bukas. Sakayan ng dagat 2.7 nautical miles. Bukas, bigyan mo muna ng sorpresa si Dad. Ngayon talagang kasama si Dad. Sama! Hindi ka tulad sa lungsod ang dagat. Kung masugatan ka, huwag kang umiyak. Dad, marami tayong dadalhing basket ngayon. Akala mo ba, kusa silang papasok? Baka. Ang tubig dito ay 60 metro ang lalim. Maraming coral sa ilalim. Mahilig magtago ang mga gurami at yellowfish. Pero mahirap hulihin. Kapag nagulat ang isda, nagsialis agad. Dad, maglalagay muna ako ng maliit na lambat. Huwag masyadong malalim. Alam mo ba ito? Kagabi, naghanap ako ng kaunting impormasyon. Ang bilis naman. Yuan Zhao, tulungan mo ako. Ang net na ito ay hindi bababa sa 200 kilo. Tay, bilisan mo ang paglalagay sa basket. Buhay pa ang isda. Sapat na, Yuan Zhou. Sapat na, Yuan Zhou. Sapat na ang bangka. Kung magdadagdag ka pa, bababa na ang timbang. Laolin, hindi mo pwedeng dalhin ang mga isda sa dagat na ito ngayon. Laolin, ang dagat na ito ay lugar na matagal ko nang pinagkukunan. Sobrang dami nang nahuli niyo ngayon. Ang dagat ay pampublikong dagat. Sino ang nagbaba ng lambat, siya ang kukuha. Yezoy, CJ. Kaya't bibilangin ko ito sa 6 na bahagi. Ibenta mo sa akin ang isda. Hindi ko na ito usisain. 6 na bahagi. Hindi ito pagkuha, kundi pang-aagaw. Ang maliit niyong sirang bangka, kung may mangyari sa daan pabalik na puno. Sino ang mananagot? Gusto mo bang sumalpok sa bangka? Bata, malakas ang hangin sa dagat. Normal lang ang banggaan ng mga bangka. Tatay, humawak ka ng mabuti.
Ano? Ano ang nasalpok? Malaking pating, malaking pating. Ah! Tumakbo na, tumakbo. Boss, gusto mo pa ba ng isda? Bibigyan kita ng utos na bumaba at manghuli, magpatakbo ng bangka. Kailan kaya sa dagat na ito, may ganitong kalaking pating? Siguro ay hindi rin magugustuhan ni tatay na inaapi ang iba. Umalis na agad sa harbor. Sobrang misteryoso ng nangyari ngayon. May bagay sa dagat na iyon. Bukas magdadala tayo ng malaking bangka. Bakit maagang umuwi si Lolo Lin ngayon? Bakit nakalubog ng ganito ang bangka? Nako, ilan kaya ang timbang niyan? Lolo Lin, ilipat mo na ang pugad ng isda. Ito ang swerte. Bukas, hindi ito tiyak. Ha ha ha. Ang swerte ay para lamang sa mga taong sumisubo. Ang karne mula sa ligaw ay masiksik. Saan ninyo ito nahuli? Sa dagat. Walang tanong sa koordinado. Kailangan ko lahat ng ito ngayon. Lahat. Grouper sa mataas na presyo. Yellow croaker sa presyo ng buhay. Ribbon fish sa malaking sukat na presyo. Kabuang 18,600. Noon, palaging iniisip ni Tatay Yuanzu na kailangan mag-aral para umunlad. Ngayon lang nalaman ng tatay na may magandang kinabukasan din sa dagat. Kasalukuyang ebolusyon, 57 minuto, 10,000. Panghuhuli ng isda sa araw, pangangaso sa gabi. Natagpuan ang malaking biktima, target, higanting ahas dagat. Haba, 5.2 metro. Mapanganib, nakakalason, mabilis ang takbo. Ang bilis. Kaliwa. Huwag pakawalan. Matagumpay ang panghuli. Dagdagan ng 100 ang punto sa ebolusyon. Pagsuporta sa katawan ng host ay pinalalakas. Pagpapalakas ng kapasidad sa paghinga. Pagtaas ng tibay sa ilalim ng tubig. Paano magkakaroon ng metal sa ilalim ng dagat? Totoong may bagay. Magkano kaya ito?
Naitala na ang koordinato ng barkong lumubog. Nakatuklas ng hindi kilalang mineral sa malalim na dagat. Maaaring mapabilis ng substansyang ito ang ebolusyon ng mga kopya. May mali sa kahon na ito. Tagumpay sa pangangaso, dagdagan ang 18 sa puntos ng ebolusyon. Dali, bilis na, Farship. Punong-puno ng tao sa pantalan. Hindi ganun kadali manghuli ng isda. Ngayon, gusto kong makita yung shark kung magpapakita pa ba. Pupunta pa ba sila ulin sa lugar kahapon? Sama-sama tayong mag-enjoy sa swerte ng iyong pamilya. Haha, ang dagat ay para sa lahat. Kahit sino ay pwedeng pumunta. Tay, sumunod ka na. Titingnan lang natin at aalis. Kahapon, puno ng isda ang dagat, di ba? Baka naman masyadong nag-ani ang pamilya Lin kahapon. Tay, tara na. Saan? Maglakbay pa ng 30 nautical miles sa silangan. Doon malalim ang tubig at malakas ang alon. Delikado para sa maliit na bangka na dumaan. Nasaliksik na ang baybayin. Kung gusto ng malaking isda, kailangan mong pumunta sa lugar kung saan may lakas pang lumaki ang isda. Sige, makikinig ako sa iyo. Talagang makakakuha ng isda dito sa Yuanzhou. Tatay, kumuha ka na ng lambat. May nahuli na. Malaking dilaw na isda sa Yuanzhou. Ito ay ligaw na malaking dilaw na isda. Huwag masyadong pisilin, ilagay ng hiwalay. Mas mahal pa ang bangkang ito sa Yuanzhou kaysa kahapon. Nakita na kita. Sobrang lapit nila sa bangka nila. Sa malalim na dagat nila ulin hindi. Kaya nang maliit ninyong bangka, magmadaling magpalayo. Li Jinbiao, magbaba ng lambat. Lumalabag ka sa distansya. Evi, napakalaki ng dagat. Sasabihin mong labag, di labag. Itay ang bangka ng 15 degrees sa hilaga. Mabilis ang agos sa hilaga, makinig ka sa akin. Talagang gusto niyang masira tayo. Nakatilt ang lambat ng boss. Hilahin mo, ibalik mo sa akin. Malayo ang bangka, bumalik na ang isda. Huliin ang huliing lambat. Boss, nasira na ang lambat. Paano mangyayari yon? Boss. Nandyan na naman ang pating. Tara, umalis na tayo. Wala nang lambat. Sira na ang lambat. Anong kailangan pang umalis? Distant boat. Parang tumutulong talaga sa atin ang dagat na ito. Hindi lang tumutulong, kundi parang tinutulungan tayo nito. Sa wakas, naglakas tayo ng loob na pumunta sa mas malalim. Nakita ang malaking grupo ng mabilis na isda, 250, 100. 100 layunin ay pinaghihinala ang asul na panga ng tuna. Layunin ay pinaghihinala ang asul na panga ng tuna. Layunin ay pinaghihinala ang asul na panga ng tuna 210. 00 layunin ay pinaghihinala ang asul na panga ng tuna 0. Distansya mula sa kasalukuyang dagat ay 20 nautical miles.
Tatay, huwag magdala ng maliit na lambat bukas. Ano ang dadalhin? Ano ang dadalhin? Dalhin ang pinakamalaking lambat. Ang lambat na ito ng malayong bangka ay para sa paghuli ng malalaking isda. Hindi kayang suportahan ng maliit na bangka natin ang ilang beses. Ngayon ay isang lambat lang ang hulihin. Isang lambat. Sapat na. Dito, ang lalim ng tubig ay halos 200 metro na. Kung lalabas pa tayo, hindi matatag ang bangka natin. Pagkumpirma ng layunin, grupo ng bluefin tuna. Humigit kumulang 6 na po ang bilang. Isa sa mga ito ay isang napakalaking individual. Tinatayang timbang ay higit sa 300 kilo. Hindi dapat matakot. Handa na si Dad maghuli. Sigurado ka ba kapag tinawag na kita? Tuna na may asul na pectus. Ibaba ang pamingwit. Barko sa malayo. Sobrang laki nito. Nasa tawing siya. Hindi na kaya ng winch. Paluwagin ng kalahating tali. Huwag pilitin. Ngayon, kunin na. Itong higit 300 kilo. Ilalagay sa tangke ng buhay na tubig, mabilis. Malayo na ang barko. Pauwi na ang barko, may alon na sa daan. Kailangan buhay pa ang isda na ito pauwi. Kung magpapakawala pa siya ng ganito, masisira ang karne niya. Tito, bawasan mo ang bilis ng bangka. Huwag hayaang tumama ang alon mula sa gilid. Biglang naging maayos ang alon. Sundan mo lang ang alon, huwag kang babalik. Huwag munang gambalain ang buhay na isda, baka mag-alala. Ito ba ay isda o baboy? Giant bluefin tuna. Buhay pa ito, mga 300 kilo, hindi nasira sa daan. Ginoong Shen. Kailangan mong dumaan dito ng personal. May mga sariwang mata at buo ang buntot. Walang mahabang oras ng pag-dehydrate. Kukunin ko ang isdang ito. Ano ito? Parang 1 milyong lokal na transfer. Isang isda mula sa Yuanzhou, 1 milyon. Tay, ito pa lang ang unang isda. Hindi ko tatanungin kung saan galing ang isda mo, pero gusto kong makipagtulungan ng pangmatagalan. Matagumpay na nahuli ang higanting asul na panga. Tumaas ang kasanayan sa pagkontrol ng host sa malalim na dagat. Nagsagawa ng pagsusuri malapit sa koordinado ng lumubog na barko. Dumating sa hindi pangkaraniwang alon ng enerhiya. Bakit mo binili ang bagay na ito? Gusto kong mag-practice ng paglangoy. Magagamit ito sa mga operasyon sa malalayong dagat sa hinaharap. Ang ilalim ng dagat ay hindi lupa. Bumaba na, hindi ka basta-basta makakaakyat. Tatay, alam ko. Alam mo pa, pero bumili ka pa. Mag-ensayo ka muna, huwag magmadali. Tumaas ang kapasidad ng baga ng host. Ang kasalukuyang lalim ng paglusong ay ligtas.
Hindi pwede, baka pumasok ang katawan mo. Kailan ka umakyat pababa? Kailangan mo akong sabihin kapag bababa ka sa tubig. Hindi lang ginto ang nasa barkong ito. Pumunta ka ng mag-isa nang walang paalam. Wala ka ng ingat sa sarili. Kaya hinahanap kita. Hindi pwedeng mag-isa lang nang walang pahintulot sa barko. Ang mga komersyal na pagkalunod ay maaaring lehitimong ang retrieve. Ngunit ang proseso ay dapat na malinis. Ang gusto ko ay hindi abala sa pera. Tutulungan kita na makahanap ng kwalipikadong retrieval team. Ibigay mo ang mga koordinado. Ang gantimpala para sa nakatuklas at ang lehitimong bahagi ay ayon sa mga patakaran. Sa paunang tingin, ito ay mga dekada na mga komersyal na barko. Hindi kasali ang mga antik, ngunit kailangan pang suriin. Natagpuan ang mga labi ng mineral mula sa malalim na dagat. Maaaring gamitin para sa ebolusyon ng katawan. Ano ito? Hindi ito mukhang metal. Hindi rin ito mukhang karaniwang mineral. Kailangan ipasuri. Ang mga gintong alahas at pilak na kagamitan ay kailangang irehistro ng pareho. Susunod na hatiin ayon sa proseso ng komersyal na sunog na barko. Hindi ito mamahaling metal. Hindi rin ito isang makasaysayang artifact. Hindi kasama sa pangunahing listahan ng mga bagay na kailangang pangalagaan. Ang pangunahing sample ay ipapadala para sa pagsusuri at record. Ang mga pira-pirasong bahagi sa gilid ay maaaring ituring na walang halaga. Natuklasan ang piraso ng pangangalaga sa komersyal na halaga. Ibig sabihin, kapag nakumpleto na ang legal na proseso nito, pwede mong dalhin ang isang maliit na piraso, pero itatala namin ang pinagmulan. Kung sakaling makita ang espesyal na halaga sa hinaharap, kailangan ng karagdagang paliwanag. Na-detect ang malalim na dagat na apoy na mineral na piraso. Maaaring pasiglahin ang ebolusyon ng mga kopya ng sinaunang megatooth shark. Inirerekomenda na sumipsip ang mga kopya. Naiintindihan ko, makikipagtulungan ako. Alam mo bang hindi ordinaryo ang bagay na ito? Alam ko lang na nagmula ito sa malalim na bahagi ng dagat. 4.8 milyon. Kaunting pagsipsip ay makapagbibigay ng mga puntos sa ebolusyon. Inirerekomenda na sumipsip ang mga kopya. Matagumpay na naabsorb ang mineral mula sa malalim na dagat na apoy. Malaki ang itinaas ng antas ng ebolusyon. Malapit nang sumailalim sa unang ebolusyon ang kopya. Simula na ang ebolusyon, tinatayang tatagal ng 3 oras. Habang nag-ebolusyon, hindi pwedeng makipaglaban ang kopya, kaya magtago ka na. Remote boat, ayos ka lang ba? Walang anuman, ma. Natulog na ako. Natapos na ang ebolusyon.
Ang kasalukuyang anyo ay lumalaki sa sinaunang malaking pating. Haba ng katawan 18 metro. Bagong kakayahan, malayo ang pandinig sa tunog. Bagong kakayahan, takot sa malalim na dagat. Ito ang tunay na mata ng malalim na dagat. Hindi na tayo kasya sa dalampasigan. Malayo ang bangka. Ang mahal naman ng bangka. Baka masyado tayong mapanganib. Tatay, hindi natin ito binibili ng buo. Gagamitin ang pera ng Blue Flag bilang paunang bayad. Ang bahagi ng kita mula sa lumubog na barko ay pantustos. May paunang bayad ang Haitian para sa supply. Ang natitira ay mga pautang sa negosyo. Kailangan pa rin ng utang. Nanay, hindi ito basta-basta nang hihiram. Mayroon tayong matatag na mga order ngayon. May mga pangisdaan at kontrata. Ang lumang bangka ay maaari lamang maglibot sa baybayin. Kahit gaano karami ang isda sa malayo, hindi ito maibabalik. Hindi ito tungkol sa pagpapakita ng yaman. Ito ay tungkol sa seguridad. Malakas ang alon sa malayo. Kung patuloy na gagamitin ang lumang barko, mauntog din tayo sa problema. Bumili. Kung ganoon, bumili ng isang ligtas na barko. Huwag bumili ng masyadong malaki, huwag magmalaki. Huwag bumili ng masyadong malaki, huwag magpanggap. Hindi ito ang pinakamalaking barko sa karagatan. Ito ay isang halos bagong medium-sized na binagong bangka pangisda. Kaya nitong pumunta sa malalayong dagat. Kaya nitong panatilihing buhay ang isda. Sapat na kung kaya nitong tiisin ang alon. Malayo ang bangka. Talagang sa atin ang barkong ito. Tatay, ikaw ang kapitan ng barko. Nagmaneho ako ng sirang barko sa buong buhay ko. Hindi ko akalain na makakasakay pa ako dito. Sa susunod na lalabas tayo sa dagat. Una, tingnan ang kaligtasan bago ang isda. Natagpuan ang mataas na halaga ng halo-halong isda, red snapper at grouper. Kaunting tuna. Tatay, maglayag ng 20 degrees sa timog silangan. Ihuhulog ang lambat pagkatapos ng 15 minuto. CJ. Bawiin ang lambat. Ito ang tunay na malaking ani, Yuan Ziu. Mag-ingat ka, Yuan Ziu. May mga iligal na bangka ng pangingisda sa lugar na iyon. Ito ang panghuli sa ilalim ng dagat. Sisirain ito ang ilalim ng dagat. Anong kinukunan mo? Mag-iwan ng ebidensya. Kilala mo sila. Hindi ko sila kilala. Ngunit ang ganitong uri ng bangka ay hindi lang darating ng isang beses. Nasa unahan ang panghuli sa ilalim ng dagat. Narito ang mga bangkang may gawain. Mangyaring manatiling malayo. Gusto nilang agawin ang mga isdang nahuli natin. Hindi natin sila dapat pahintulutang magpatuloy. Naputol ang steel cable sa kaliwa. Ihilaan ka ng cable, huwag hayaang lumubog ang lambat. Tay, turn mo sa kanan ng buo. Lumayo ka sa kanila.
Walang takot itong mga taong ito. May malaki sa ilalim ng tubig. Tara na. Hindi ito basta-bastang pangingisda. May tao sa likod nila na nag-organisa. Black Tide. Saka natin sila hulihin kasama ang bangka. Dalhin ang lahat ng nakalutang sa net. Hindi nagkakalat ang mga isda na ito. Sila ay sumusunod sa isang mainit na daloy sa ilalim ng dagat. Natuklasan ang deep sea fire coral. Ang pagkain nito ay nagbibigay ng maraming puntos para sa ebolusyon. Paalala, maaaring may malalaking tagapagbantay na nilalang sa paligid. Nasa kanila ang tagapagbantay na ito. Ah! Tagumpay sa pangangaso, nagdagdag ng 500 na puntos sa ebolusyon. Nilamon ang mga apoy ng malalim na dagat. Nagdagdag ng 2,000 na puntos sa ebolusyon. Babala, natukoy ang S-class na mapanganib na nilalang. Hari ng malalim na dagat na higanting ahas. Haba, 18 metro. Ang bagay na ito ay kasing laki ng mga higanting pating gayon. Nawala na ng alisin ang damo. Kaya't hilahin ito sa bitak. Yuan Zhou, may nangyaring masama sa dagat. Kahapon ng gabi, may bangka na nahuli sa iligal na lambat. Nahulog ang bangka ng tiyuhin ko sa lambat. Hindi umaandar ang makina. Nasa timog silangan na bahagi ng dagat. Bakit ang itim ng mukha mo? Walang problema, sige na. Nakipag-ugnayan na ako sa rescue. Pero mabagal sila dumating. Umpisahan na natin. Hawak ni Tiyo ang barandilya. Huwag masyadong malapit. Maaabala tayo ng mga lambat. Hindi pa gumagaling ang sugat. Nasa proseso ng paggaling ang sugat ng aking kopya. Inirerekomenda na iwasan ang mabilis na pagsalpok at mahabang laban. Kapatid na Yuan Zhao, pakiusap. Nasa bangka pa ang aking tiyuhin. Huwag banggain ang bangka, huwag pilitin. Kumagat lamang sa mahahalagang buhol.
Kumilos na ang bangka, kumilos na ang bangka. Yuanziu, anong nangyari sa'yo? Walang anuman, ipagpatuloy ang paghagis ng rescue rope. Lumalala ang kondisyon ng aking kopya. Inirerekomenda ang pumasok sa malalim na dagat para magpahinga. Lahat, panatilihin ang bangka at ayusin ng mabuti. Ahahaha. Ito ang tanda ng Black Tide Fishing Team. Yung trawler na yun at ngayon. Itong sirang lambat ay iisang linya. Tama nga, Black Tide. Hindi sila nagnanakaw ng isda. Sila ay nagwawasak ng dagat. Kung ito ay mailalantad, tiyak na sasaktan ka ng Black Tide. Kaya ipakita mong malinaw sa lahat. Magla-livestream ka. Magla-livestream sa dagat. Magla-livestream sa ilalim ng tubig. Ngayon hindi ka magbebenta ng isda. Ipapakita lang sa kanila ang ilalim ng dagat. Kagabi lang nagligtas ka, hindi pa nakakabawi ang katawan. Hindi ito makapaghintay. May bangka na dumating sa malayo. Dumarating sila para hadlangan ang live stream. Huwag isara ang live stream. Yuanzhou isa, kayo ay iligal na nakikialam sa operasyon. Agad na isara ang live stream. Umalis na sa lugar na ito. Lahat, pakiusap, patingin ng mabuti. Sino ba talaga ang natatakot na makita? Nagsasara sila ng barko. Huwag mong isara ang live. Nakapag-report na ba kayo? Malaki ang barko nila, si Yuanzhou. Kung makikipagbanggaan tayo, talo tayo. Huwag hawakan. Isara ang live stream. Ibigay ang underwater video. Kung hindi, ikaw ang mananagot sa mga resulta. Narito ang pampublikong karagatan. May karapatan akong mag-record ng ebidensyang labag sa batas. Ebidensya. Malakas ang hangin sa dagat. Normal lang na mawala ang kagamitan. Hawakan ng mabuti. Ano iyon kanina? Bale balyena ba iyon? Hindi, ang balyena ay may dorsal fin. Bale balyena ba iyon? Hindi, ang balyena ay may dorsal fin. May malaking bagay sa ilalim ng tubig. Ah! Sat the sun. May nakasubmarino sa ilalim. Huwag kang matakot sa sarili mo. Meron din dito. Kapitan. Gusto mong bumaba at tingnan kung ano yon. Hindi mawawala ang live stream ngayon. Hindi basura ang ilalim ng dagat. Hindi rin ito pag-aari ng kahit sino. Ang reputasyon ay lumalawak.
Dito ang lalim ng tubig ay lampas sa 800 metro. Hindi pa namin kailanman napuntahan noon. Doon may malalaking grupo ng isda. Maaaring may malalaking panguha. Yung malaki mong panguha, isda ba yun? Mas maganda kung isda nga. Gaano kalalim ang kaya nitong abutin? Maaari tayong makabalik ng larawan sa loob ng 800 metro. Kapag mas malalim, hindi matatag ang signal. Talagang malalim dito sa ilalim. May nahuhulog na kable na nahuhuli ng isang bagay. Hindi ito nahuhuli, may isang bagay sa ilalim na humahatak. Kung patuloy na hahatak, mapapunit ang base ng winch. Maghanda ng putulin ang lubid. Itong sonar para sa pangingisda ay daan-daang libo. Mas mahal ang barko, mas mahal ang tao. Natagpuan ang malaking biktima, giant na octopus sa malalim na dagat. Mataas ang antas ng panganib, babala, malakas ang kakayahan ng mga tentacle na umikot. Unahin ang iligtas ang kagamitan. Maghanap ng panghuli. Huwag masira. Nakaluwag ang lubid. Dahan-dahang bawiin ang lubid. Huwag hilahin ng biglaan. Tagumpay sa panghuli, nakakuha ng maraming evolution points. Ano ba talaga ang nasa ilalim? Sa hinaharap, ang malalim na tubig na operasyon, walang kagamitan ang maaaring bumaba ng mag-isa. Nakatugon na ang mga kondisyon para sa ebolusyon. Papasok ba sa ikalawang yugto ng ebolusyon? Bumalik sa yungib at mag-ebolusyon. Malalayag. Sobrang kakaiba ang nangyari kanina. Parang may kamay sa ilalim ng dagat na humihila sa bangka. Papa. Sa susunod na trabaho sa malalim na tubig, unang linisin ang ilalim ng dagat. Ngayon, muli na naman siyang nasa ilalim ng tubig. Isang tanong lang ako. Kaya mo pa bang kontrolin ito? Kaya ko. Kung ganito, huwag ipaalam sa kahit sino. Nagsimula ang ikalawang yugto ng ebolusyon. Tinatayang oras 4 na oras. Natapos ang ebolusyon, kasalukuyang haba ng katawan 30 metro. Bagong kakayahan, kontrol ng daloy ng tubig. Bagong kakayahan, pagtagong sa kalaliman ng dagat. Paalala, masyadong malaki ang sukat. Napakataas ng panganib na lumitaw sa baybayin. Maaari nang manghuli ng malalaking isda sa malayo. Naghahanda ang Black Current Fishing Team na pumasok sa labas ng Baila Village sa loob ng 3 araw para sa malawakang panghuli gamit ang lambat. Kung darating sila, hahayaan kung hindi sila makapagbaba ng lambat. Ngayon ba tayo ay manghuli ng isda o magproprotekta sa mga isda? Gagawin natin ang dalawang bagay ng sabay. Ipinapadala ko ang buong proseso. Kailangan ng patunay sa hinaharap tungkol sa itim na alon. Kailangan ng mga larawan para sa pagkasira ng daanan.
Huwag kunin ang ilalim sa unang lambat, nasa ilalim ang mga batang isda. Ganyan ang pagkuha, kaunti lang ang kita sa maikling panahon. Kunin ang lahat ng batang isda, walang isda sa susunod na taon. Akala ko hindi ganito kamaingat ang pangingisda. Tatay, hindi na tayo gagawa nito sa hinaharap ng negosyo na ubusin ang yaman ng dagat. Dumating na sila ng maaga. Narito ang daanan ng mga isda. Hindi ito angkop para sa panghuli sa ilalim. Mangyaring itigil ang paghulog ng lambat. Lahat ng ebidensya ay sabay-sabay na na-upload. Nahulog ang lambat. Hindi maibalik ang kaliwang bangka. Nakajam ang makina ng ikatlong bangka. Ano ba talaga ang nasa ilalim ng tubig? May malaking bagay sa ilalim ng tubig. Talagang may Diyos ng dagat dito. Talagang may Diyos ng dagat ang karagatang ito. Huwag nang patagilid, nakakabahala na. Tapos na ang misyon sa ilalim ng dagat. Gantimpala, pinatibay ang wave shock. Hindi tama ang panahon sa longship. Malapit nang dumaan ang malaking bagyo. Hindi tama. Sabi sa forecast na mag-umpisa lang ang hangin mamayang gabi. Ngayon, maaga na ito. Mas mabilis ang bagyo kaysa sa inaasahan. Hindi lalampas ng 1 oras. Lahat ng bangka mula sa Zilang Village, agad na huminto sa operasyon. Lumapit sa Yanshaw isa. Maghanda ng bumalik sa daungan. Yanshaw, kakababa ko lang ng lambat, hindi ko pa ito nakukuha. Walang tao, kailangan ng bumalik agad. Makinig sa Yanshaw. Sino ang hindi babalik, hihilahin kita. Nakatukoy ng malakas na bagyo at agos. Inirerekomenda na umiwas ang fleet sa Timog Silangang ruta. Hindi pwedeng dumaan sa lumang ruta. May agos sa Timog Silangan. Kaya't kailangan nating dumaan sa Hilagang Kanluran. Magdadagdag ng kalahating oras. May 1 oras pa ang bagyo. May oras pa ba? Huwag maglibot. Sa gitna ng daan, madadala sila ng mga agos. Lahat ng bangka ay sumunod sa aking ruta. Huwag mauna, huwag mahuli. Sasalubungin nila ang mga agos. Kanina, gusto pa nilang sirain ang dagat. Hindi lang mga masamang tao ang nasa barko. Mayroon ding mga karaniwang tripulante. Huminto ang barkong Hichao sa Timog Silangang direksyon. May mga madidilim na agos doon. Huwag masyadong mangtakot. Yuanzhou isa. Nawala ang aming kontrol. Hindi makakapunta ang Yuanzhou. May barko pa tayo sa White Wave Village sa likod. Kuya Yuanzhou, kanina pa nilang gustong sirain ang ating dagat. Huwag mong isakripisyo ang sarili para sa kanila.
responsibilidad ng nagbigay ng utos. Dapat imbestigahan ang black tide. Pero ang mga ordinaryong tripulante sa barko, hindi dapat mapahamak sa dagat. Hindi tayo nagbabantay sa dagat para lang sa sarili nating tao. Kung may masama sa dagat, hindi tayo tutulong. Ngayon, wala tayong pagkakaiba sa kanila. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Tama, susunod ako sa iyo, Dad. Dad, ipagpatuloy mo ang paglalakbay ng fleet ng Bailang Village. Pupunta ako para markahan ang ligtas na linya. Hindi ba't sinabi mong huwag ipagsapalaran ang buhay? Hindi ako lalapit. Ako lang ang gagabay. Bumalik na ang bow ng bangka. May nag-push sa atin. May bagay sa ilalim ng tubig. Sundan ang ilaw ko, huwag tumingin pabalik, huwag magmadali. Babala, napakalakas na bagyo, may mga madilim na agos. Nakatagilid ang ruta ng pagbabalik ng flotilya. Hindi pwedeng pilitin ang alon na ito. Malayo, nakikinig kami sa iyo. Sabi mo kung paano tayo tatakbo. Inirerekomenda na maghintay hanggang humina ang bagyo. Hindi tayo pwedeng maghintay, ubos na ang langis ng barko. Mas delikado kapag lumubog ang gabi. Lahat ng barko ay magkaisa sa isang linya sa unahan. Si Wang Dabaon ay nasa likuran. Kailangan mong dalhin ang lahat sa alon. May isang kakulangan lang. Kapag na-miss mo, wala na. Sigurado ka. Sigurado. Sumunod sa aking likurang alon. Huwag mag-ikot ng timon. Huwag kayong matakot, sundan ang ilaw. Sundan ang ilaw ni Kuya Yuanzeu. Yuanzhu no. Isa. Kaliwa, 2 beses, huwag lumihis. Yuanzhu no. Isa. May butas ang ilalim ng barko, may tubig na pumasok. Tulong. Hindi maihagis ang lubid ng malayo. Kailangan pa ng 20 minuto ang rescue boat. Hindi namin kayang maghintay ng 20 minuto. Ang pag-alala sa buong pagkatao ay magdudulot ng panganib sa pagkakakilanlan. Unahin ang buhay. Ano iyon? Ihagis ang life raft. Hindi mo na kayang itago. Kung ganoon, hindi na itatago. Si Kuya Yuanzhu ba iyon, ang Diyos ng dagat?
Nakaabot na sa kritikal na antas ang reputasyon ng tagapangalaga ng kalaliman. Nagsimula na ang huling misyon, paalisin ang pangunahing barko ng itim na alon, protektahan ang karagatang paligid ng Barangay Bailang. Kuya Yuan Zhao, sinasabi sa internet na may Diyos ng dagat tayo. Malayo ang bangka, baka may mga tao sa labas na darating para hulihin yan. Kaya kailangan itong matapos. Umalis na ang pangunahing barko ng Black Current. Nakita na nila iyan, bakit pa sila darating? Hindi sila normal na nangingisda. Nakarating na ang pangangasiwa. Sa pinakamaaga bukas, opisyal nang isasara ang black tide na kagamitan. Gusto nilang samantalahin na magulo pa ang kalagayan sa dagat ngayon para ilipat ang huling batch ng kagamitan. Sa Migration Passage, gusto nilang sirain ang mga ebidensya at sabay na kunin ang huling datos mula sa Fishway. At saka, kanilang hinuhusgahan na pagkatapos ng bagyo, ang halimaw na iyon kahit na totoo, ay hindi na muling lilitaw mula sa langit. Ito ay parang pagtaya sa buong dagat. Hayaan mo silang malaman na ang dagat na ito ay hindi basta-basta nilang matutayaan. Mayroon tayong mga legal na dokumento para sa malalayong operasyon. Mangyaring lumayo ang mga hindi kaugnay na sasakyang dagat. Pinapayagan ka ng mga dokumento na mag-operate sa karagatan. Hindi ka pinapayagang manghuli ng mga batang isda sa mga daanan ng kanilang migrasyon. Sa pagkakataong ito, walang banggaan ng barko. Tanging mga kagamitan ang masisira. Nag-install sila ng mga kagamitan para sa pagpapaalis. Babala, patuloy na labanan sa mataas na intensidad. Buwal na pagsagip ng kagamitan sa komunikasyon. Ang pinsala ay nagdulot ng labis na pagkonsumo ng enerhiya. Maaaring ipagpatuloy ang laban. Pumasok sa estado ng pagtulog para sa pagkumpuni. Anong nangyari sa iyo, Yuan Zhu? Huling beses na lang, lumaban ka pa. Itigil ang barko. Agad na itigil ang operasyon ng pangunahing barko ng Black Tide. Tanggapin ang pagsusuri. Natapos ang huling misyon. Nakastabilize ang proteksyon ng karagatan ng Baitang Village. Ang pagkakaduplicate ay papasok na sa malalim na dagat para matulog at mag-ayos. Bumalik ka na. Lahat ng pinsala sa barko, pagkonsumo ng langis, at mga huli sa araw na ito. Kailangan irehistro ang mga tala ng pagsagip. Noong una, umaasa lang kami sa lakas ng loob kapag umaalis sa dagat. Ngayon parang may grupo na. Sa dagat, hindi lang dapat umaasa sa tapang. Na-check ang pangunahing barko ng Hichao, mga iligal na kagamitan at pinsala. Nakaayos na ang mga ebidensya. Sa karagatang ito ng Bailaong Village, magtatatag ng Ecological Fishing Demonstration Area. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mula ngayon, bawal maghagis ng lambat dito ng walang patakaran. Bawal sirain ang dagat. Ang White Wave Village ay pwedeng legal. Matagal nang nakasalalay sa pangingisda sa dagat. Ayos lang. Huwag manghuli ng mga batang isda. Hindi kailangang gumamit ng mapanirang lambat. Kailangang magtulungan kapag lalabas ng dagat. 4 lahat ng tala ng pag-uri ng isda.
5 ang mga barkong nasa panganib ay dapat iligtas. Ikalawang araw ng Pebrero, taong 2000. Sino mang magulo sa susunod, ako ang unang magmumura sa kanya. Ha ha ha. Ang malaking panga ng pating ay labis na nakikipaglaban. Pumasok sa malalim na dagat upang matulog at magpagaling. Hindi tiyak ang oras ng pagpagaling. Mahirap na trabaho. Natutulog ang bahagi ng sarili. Ang host ay may natitirang kakayahang magbigay ng sustansya. Pansamantalang bumaba ang pandama sa kailaliman ng dagat. Babalik pa ba ito? Paano ka sigurado? Dahil hindi pa tahimik ang dagat. Yuan Zawihaw, Yuan Zeu, huwag masyadong malalim ang net, ilipat ang mga batang isda. Naririnig niyo ba, ngayon tayo ay isang formal na fleet. Yuan Zhouzu isa. Darating na ang susunod na batch ng mga order sa malayo. Bagong oportunidad sa negosyo ng Yundun. Higit sa 2,000 metro ang lalim ng tubig. Mataas ang panganib. Kaya't mas kailangan nating tingnan ito. Nakatuklas ng hindi kilalang buhay sa malalim na dagat. Sa lalim na mas mababa sa 3,000 metro. Hindi alam ang antas ng panganib. Anong nangyari? Gising na ito. At ang dagat na ito ay mas malalim kaysa sa iniisip ng lahat.